Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness
Here I am at your feet, in my brokenness, God. I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. Yan, isang mapagpalang umaga po sa lahat, mga kapatid. Isang biyaya at isang karangalan na makapaglingkod muli sa oras na ito, maging sa ating morning devotion. Wow, praise God. Salamat, Lord, sa isang pagkakataon na magamit sa oras nito. Ako'y naniniwala na ang oras nito muli may gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng makakarinig at makakakinig ng marating ng mga mensahe ng Panginoon. May naniniwala na may gagawin si Lord. Sa oras ito mga kapatid, bago tayo mag-start, tayo po muna'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, kami muli nagpapasalamat sa isang umaga, Panginoon. Sa umaga muli na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon po kayo oras ng Diyos. Muli, pinapasakop namin sa iyong gawain. Ang lahat ng aking sasabihin. Lord, salamat. Ang unahin po banal ng Espiritu Santo sa mga sa tapat na pinakatiwala ko sa inyo lahat. Maging ang gawain ito ng devotion sa lahat ng makakarinig. Salamat, Lord. Palain mo lahat ng mga anak-anak, lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga pinili. Maging ako na lingkod mo na gagamitin. Ang oras ito ng patuloy kong pinapasakop sa iyo. Maging ang aking buhay. Maging pagpapala sa bawat isa. Panginoon, muli, ang lahat ng ito'y pinapasakop ko sa iyo. Lord, salamat sa pagbuhay. In Jesus' name. Amen. Muli, mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa lahat. At muli, ang iyong lingkod ay karangalan. Nagpapasalamat sa Jesus the Gospel Church. Muli, nagpapasalamat una sa Panginoon at sa isang pagkakataon at pabor na makapaglingkod through online devotion. Muli, sa oras ito, aking tatalakayin ang about unity. No? Unity. Ang verse na gagamitin natin at ating pag-aaralan ay yung Acts chapter 2 verse 1 at saka yung Psalms 133 verse 1. Common verse at marami na pong nakakaalam at nakakatiyak po ako na ang oras ito muli isang magpa-remind sa bawat isa sa atin. Babasahin ko po yung text na ating tatalakayin sa oras ito. Acts chapter 2 verse 1. It's all about unity. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Psalms 133 verse 1, look, sabi niya doon, look how good and how pleasant it is when brothers live together in unity. Muli, ang Diyos ang magpala sa lahat. So, isang napakagandang halimbawa po ng isang simbahan ay nagkakaisa. Kahit saan tayo na makapunta, makakarating, at makikita natin ang isang simbahan o maging pamilya, napakaganda tingnan ng isang grupo o isang pamilya na nagkakaisa. At ako naniniwala, maganda ang gagawin ng isang congregation, ng isang simbahan, ng isang pamilya, kung tayo ay nagkakaisa. So, ano bang ibig sabihin ng unity? Unity is being together or at one with someone or something. So, naniniwala ako sa Tagalog, no, na ang pagkakaisa ay pagiging sama-sama. Meaning, sama-sama sa lahat. Hindi lamang sa panalangin, maging sa goal, no, sa vision, sa mission, one heart, one goal, one vision, one purpose, one spirit. Napakaganda po ang simbahan kapag united ang isang church or isang congregation. Ano po?
At makikita po natin, malaki po ang magagawa ng isang pagkakaisa. No? At maganda po yung resulta sa nagkakaisa. Maging ang simbahan, nagkakaisa, maganda po tingnan. At kung makikita po natin yung simbahan na nagkakaisa, malaki po yung impact. Ano po? So, laging sinasabi ni Daddy, no, ng ating pastor, na kailangan magkaisa tayo sa mission, no? Yung mission niya, pagkaisahan natin. Lagi pong sinasabi ni Daddy, maging sa kuan, na ang evangelism. Lagi po niyang sinasabi sa atin na yung ganyan, yung evangelism. So, kailangan po tayong magkakaisa. Dahil alam lang po natin, yun po yung heart ng Diyos. Una sa lahat, yun po yung heart ng Diyos ay magkaisa tayo. Hindi lamang sa prayer, no? Hindi lamang maging ating pananampalataya, no? Maging ang evangelism, pagkaisahin po natin yan. Tulungan po natin yan. Kasi hindi naman kaya ng isang tao yan. Kailangan sama-sama ho tayo niyan. Amen po ba? So, we need to cooperate, no? Cooperate ang pinakamahalaga at pinakamaganda. Alam niyo po, napakaganda yung krusada nung nakaraang linggo, may crusade tayo dito. Napakalaki po yung ginawa ng Diyos sa barangay, dito sa atin, sa church, din sa church. No, malaki po yung impact. Una sa lahat, nagkakaisa tayo sa panalangin. Nagkakaisa kami dito sa goal, sa purpose, kung anong dapat gawin. No, at ang galing, sobra. Pati mga unbelievers na mamangha po sa ginawa ni Lord dito nung nakaraang kusada. At salamat sa Diyos, maging sa panalangin niyo po, sobra, to God be the glory sa lahat po ng ginawa ng Panginoon. No? So, kailangan maipakita natin, maipadama natin, hindi lamang sa salita tayo magkakaisa. Kailangan din sa gawa. Ano po, sa oras ito, patuloy tayo sa pagtatalakay about sa pagkakaisa. No? Kung makikita po natin maging sa Acts chapter 1 verse 14, they all met together and were constantly united in prayer. Acts chapter 1 verse 14, yung mga apostles po ay lagi pong nagkakaisa, no? Lagi po silang nag-gather, no? Maganda tingnan at napakaganda tingnan ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. So, being united, no, may resulta po 'yan, no? May result po 'yan kung tayo mismo ay nagkakaisa. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. So, ang nakikita ko pong result sa nagkakaisa, it is good. 'Yun po yung una nating punto, no? Sabi nga dito, napakaganda tingnan, it is good, no? Sabi niya sa Salmo 133 verse 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Sa pagkakaisa, no? So, sabi nga dito, napakaganda, no? At napakabuti, no? At pagkaligaya sa mga magkakapatid. Tayo lahat 'yon. Magkakapatid sa Panginoon, no, na pagmasdan na sama-sama at nagkakaisa sa isang layunin. Praise God, salamat sa Lord. At now, ang Jesus the Gospel, patuloy po natin. Una sa lahat, ipag-pray na tayo lahat ay magkakaisa. Napakaganda at napakaligaya at naganda tingnan ang magkakapatid na malayo man tayo sa isa't isa, pero through prayers po, napakaganda at meron ang gagawin ang Diyos sa isang congregation kung tayo mismo ay nagkakaisa. At ako'y naniniwala na ito po yun din yung purpose ng Panginoon na pagkaisahin, no? Lahat tayo dapat magkakaisa. Amin po ba? So kailangan tayo magkakaisa sa layunin. Kung ano mang vision ng church, kailangan tayo magkakaisa. Kasi ang sabi niya dito, napakaganda. Patuloy po tayo mga kapatid. No? Salamat po muli sa Panginoon sa pagkakataon na makapaglingkod muli sa Kanya. Yun po yung maingay kanina. Salamat sa Lord. No? Kasi pinoconstruct na po yung daanan dito sa atin, sa Butuan, sa Bitanagan.
yung daanan po natin ay sisimentuhin na po. Glory to God. No? Ayun po, resulta din po yun sa isang papanalangin, prayer. At lagi po namin dinudulog sa Panginoon na, Lord, may gagawin ka, naging sa kalsada, Lord, na masemento. Noon pa yan, grabe yung namin sa Panginoon. At praise God, tinugo ni Lord, na po, hindi man nung una pa, nung nakaraan. Pero salamat dahil sa continue yung prayer natin dito na, ayun po yung maingay kanina, ayun po, backhoe po yun na, na gumagawa ng kalsada from sa mga bundok-bundok po, nung Tubitanagan. Kung hindi niyo po alam, sasabihin ko na din po kasi karangalan ko po nasasabihin iyon dahil po sa prayer po nagkakaisa tayo. Ayun po yung resulta ng ginagawa ni Lord, no? Ayun po, salamat sa Lord dahil kaya nga po kapag pagkaisahin natin sa prayer, no? Pagkakaisahin natin sa pananampalataya, may gagawin si Lord. Ako'y naniniwala sa Jesus the Gospel, may gagawin si Lord. Kung maniniwala tayo dyan na may mas malaki pa at may maganda pang gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy po tayo sa pagkakaisa. Maging sa layunin kung ano man ang vision ng head pastor natin, no? Samahan po natin. Kasi ako'y naniniwala na may gagawin si Lord sa Jesus the Gospel. Katulad nga dito sa sinasabi, uulitin ko po, masdanin nyo na napakabuti at napakaligaya sa mga magkakapatid. Maging ang Panginoon natutuwa po sa mga anak niya na nagkakaisa. No? Iyon po yung resulta ng pagkakaisa. Isa po yun sa nakikita ko na napakaganda tingnan ang isang church, isang congregation, isang pamilya na nagkakaisa. Nagkakaisa sa layunin, nagkakaisa sa pagmamahal. Wow, praise God, salamat sa Lord. At sabi din sa Acts chapter 2 verse 1, on that day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. No, lagi po sila nagkakaisa at maganda at napaka lawak po ang ginawa ng Diyos nung mga anak niya, pinili niya na nagkakaisa po. Nagkakaisa sila. Yung instruction ng Diyos constantly united. Kailangan panatilihin o lagi natin constant palagi nating gagawin. Kasi ang resulta po ay napakaganda, sabi niya. Maging sabi sa kanyang salita, masdan ninyo, napakabuti at napakaligaya pagmasdan, no? Na magkakapatid na nagkakaisa. Salamat sa Lord. Purihin ang Diyos sa Jesus the Gospel, maging sa bawat isa sa atin. Anumang congregation na dinadala natin, no? Lagi tayo magkakaisa. Maging ang body of Christ, kailangan tayo magkakaisa lagi, no? Para walang bangayan, walang awayan, no? Salamat sa Panginoon. Ulitin ko po, napakaganda na magkakaisa. At pangalawa po, sabi dito sa nakikita ko, powerful church. Kapag ang isang church ay nagkakaisa, powerful po 'yun. Kasi nga malakas kapag nagkakaisa ang lahat ng mga anak ng Diyos. Nagkakaisa yung praise and worship, nagkakaisa yung music team, nagkakaisa yung katatayan, nagkakaisa yung kananayan, nagkakaisa ang pastor between pastors and members. Napaka-powerful ang church kapag ang isang church ay nagkakaisa. Ayun nga, kapag nagkakaisa ang bawat isa. No? Sabi niya dito, may resulta. No? Yung nagkakaisa, yung sa Acts chapter 2, nagkakaisa sila, being united in prayer, sa worship, sa lahat na, nagkakaisa sila sa pananampalataya. Sabi niya, suddenly there was a sound from heaven like, Acts chapter 2 verse 2, sabi niya, there was a sound from heaven like a roaring of the mighty wisdom, and it filled the house with were sitting. Then look like a flames of tongues of fire appeared on the settled on each of them. So lahat po dun sa isang lugar na yon, kung makikita natin, nung nagkakaisa sila, binisita sila ng Panginoon. Alam po natin, no? Salamat. At alam ko po na may gagawin talaga si Lord sa Jesus the Gospel. At salamat, patuloy po tayong magkakaisa, kapatid.
Dahil nung time na sa mga apostoles na yun nga, nag-gather sila in one place, lagi sila nagpapanalanginan, lagi sila nag-gather together, nagkakaisa sila sa puso, nagkakaisa sila sa vision, nagkakaisa sila sa isang layunin. Alam niyo po, grabe ang ginawa ng Diyos. Amen? Ako po naniniwala, uulitin ko sa Jesus the Gospel, no, na may gagawin si Lord sa atin. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon. Yung katulad ng ginagawa natin ngayon sa morning devotion. Yung magkakaisa din po tayo. Salamat sa Lord. Ulit mga kapatid, pasensya na po. Pinagpasin, mainit po talaga din dito sa atin. Kasi alam niyo po, kapag gabi ko po gagawin ng isang video, maraming palaka, hindi mo maintindihan yung ingay. No? Kapag madaling araw, ang daming mga manok na magsitilaok. Tayo lang din ang mag-adjust para makapag-share, ma-share lang yung mabuting balita at makakarating lang yung mabuting balita galing kay Lord, no? Kahit mainit ganitong oras, akala ko wala nang ingay. Ayun, may mga dump truck na dadaan, may mga backhoe. So, praise God. Kahit na mainit, patuloy din po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At hindi po yun hadlang, no, na kahit init lang yan. Patuloy tayo sa pag-meditate ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, no, ang isang dahilan na kung bakit gusto ng Diyos na magkakaisa tayo, gusto niya iparanas na ang church ay magiging powerful. Magiging powerful. No po. Salamat at pagkaisahin natin. Sabi niya sa Tagalog, sabi niya dito, sa 4, pasensya na po, Bisaya talaga, no? Sabi niya, sa 4, Acts chapter 2 verse 4, sabi niya dito, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Kahit na hindi na tayo, okay naman yung makapagsalita tayo ng ibang word. Pero napakahalaga, may ginagawa si Lord kapag tayo nagkakaisa. Hindi lamang makapag-speak in tongue tayo, hindi lang yung layunin natin, kundi kapag nagkakaisa tayo, no, hindi lamang yung sa speaking tongue gagawa ang Diyos, maging sa himala, maging sa kahit na blessing kayang ibigay ni Lord sa isang congregation, no, na laging nagkakaisa. Amen. Amen po ba? Salamat sa Lord. Patuloy tayo na magkakaisa. Salamat sa Lord na alam niyo po kapatid, mahirap pala kapag sa cellphone ikaw lang yung magsasalita, no? Wala kang audience. Pero alam niyo po, masaya. Salamat sa Lord. Ako'y nakikiisa sa morning devotion kasi marami pong nakakilala. I-share din po natin ang morning devotion natin. I-share natin sa kwan. Mag-share natin na mag-share. Abutin natin yung iba na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Through sa atin, through sa iyo, no, na maraming makakarinig ng salita ng Diyos, no, hindi natin to kumbaga sa Bisaya pa undangon. Okay. Isang dahilan. Ito po, pangatlo, ang church na laging nagkakasa ay healthy church. Ano po? Kung makikita natin, healthy naman talaga isang simbahan kasi kung nandyan yung leaders, nandyan yung music team, nandyan yung katatayan, kananayan, napakaganda po ang gagawin ni Lord sa isang church, no? Hindi lang po powerful church, kundi healthy ang church. No, healthy ang church na yung mga anak niya ay nag-gather together, no, na nagkakaisa, nagpe-pray, na sama-sama sa prayers, sama-sama sa panamba, pagsamba, no, sama-sama sa pag-evangelize, no? Praise God. Salamat sa Lord. At ako naniniwala muli at uulitin ko po na maganda ang gagawin ni Lord sa church ng Jesus the Gospel. Hindi lamang sa Jesus the Gospel, sa lahat ng churches, no, sa buong mundo, kapag tayo ay nagkakaisa, uulitin ko, healthy ang church kapag tayo ay nagkakaisa. Nagkakaisa sa puso, nagkakaisa sa layunin. Praise God. Layunin lagi ni Daddy na mag-evangelize ngayon. Ito po yung trending ngayon. Evangelism. Kaya ayun po nung doon sa
pesto natin na sa may negosyo kay kunting negosyo, ano po yung doon, katabi namin born again din po, no, Christian din. So may goal kami na mag-evangelize doon sa market mismo, sa public market. Maraming tao doon, kaya isama niyo po din po sa prayer, no po, yung gagawin natin doon, no, para makapagtayo din po tayo ng isang church, no. Salamat sa Panginoon at patuloy natin ipag-pray ang lahat ng gawain at gagawin through evangelism, no. Magkaisa po tayo niyan dahil ako naniniwala malapit nang bumalik si Lord. So isa ako nagagawa, no, ng hakbang kung ano mang sinabi ng ating pastor, kasi sinabi din naman nila ng Diyos, kaya gagawin natin. Ulitin ko po, isang church healthy kapag ka nagkakaisa. Pag isang church na nagkakaisa, hindi madali pong lumago ang isang simbahan kapag ka healthy, no, isang simbahan. At pagka kapag ka healthy ang church, maraming magagawa. Maraming magagawa. At salamat sa Panginoon sa oras na ito. At doon lang po tayo focus muna tayo sa pagkakaisa sa huling panahon. Although na maraming mga teaching at preaching ang maririnig natin, pero wag natin kalimutan na tayo lagi magkaisa. Malayo man tayo sa isa't isa, through prayers po, na magkaisa po tayo lagi sa panalangin, sa prayer, no, maging sa pananambahan, maging sa sa lahat na magkakaisa tayo. Okay? Salamat sa Lord sa oras na ito, no. Dito na tayo magtatapos. Ako'y naniniwala na isang simbahan ay laging nagkakaisa. Ito po yung simbahan na laging tagumpay at mananagumpay. Like Moises, Joshua and Hur, nakikita natin na silang tatlo, no time na may awayan doon sa baba, may labanan doon sa baba, nung time na labanan na, nung time na nangangalan na si Moises, nandyan si Hur at saka si Aaron na para makiisa sa laban, sa layunin. Alam niyo po, sa story na yan, tagumpay po sila dahil sila mismo ay tumutulong. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong po tayo, mga kapatid. At so yan lamang po, I pray na lalo pa tayong pagpapalain sa bawat isa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pabor at biyaya niyo po sa oras ito, Panginoon. Lord God, patuloy po ikaw ang maitaas at maparangalan sa lahat ng aming ginagawa. Wala pong sa amin, sa iyo lahat ng parangalan at kapurihan. Salamat po, Lord God. Ulitin ko po, Panginoon, na ang bawat isa, Lord God, turuan niyo po kami na laging magkakaisa. Hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa prayer at sa lahat ng bagay. Panginoon, salamat po. Walang ibang mapapurihan at paparangalan. Tanging ikaw lamang, Panginoon Jesus, sa oras ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. We give you praise, Lord Jesus. We worship you, Lord God. We magnify your holy name, Lord Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahanga-hanga ka, Lord God. Ama, salamat sa panibagong buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Upang makapakinig ng mga salita na nais mong iparating sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa lingkod na ginamit mo upang maipahayag ang mga salita mo sa aming mga buhay sa oras na ito. Ano man ang mga bagay, pagtungkol na kanyang desire, patuloy katakpuin mo, Lord God, at patuloy gamitin mo siya sa iyong ubasan sa mga huling kapanahonang ito. Lord God, salamat ng marami, Panginoon, at patuloy sa lahat ng mga nakinig ng mga salita mo sa umagang ito. Ilagay mo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso ang iyong mga salita upang magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maging gabay namin, Panginoon, sa aming paglakad patungo sa iyong kaharian, Lord Jesus. Salamat, Ama. Salamat ng marami, Lord God, at patuloy dinadalangin din namin ang kahabagan mo, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon, na nakakaranas ng gera,
nakakaranas ng taggutom, famine, Lord Jesus. Nakakaranas, Panginoon, ng pagbaha, lindol, maging ang mga typhoon, Lord Jesus. Ama, hindi lingid sa iyo ang mga nararanasan ng mga anak mong ito. Kaya naman, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, na tunghayan niyo sila, Panginoon. Ihango niyo po sila, Panginoon, sa kanilang kinasasadlakan sa oras na ito. At patuloy, itago niyo sila sa iyong banal na protection, Lord God. Salamat, Ama, ng marami. Patuloy ikaw, Panginoon, ang manguna at maghari sa bawat buhay ng mga anak mo. At ikaw, Panginoon, ang laging makita, Lord God, sa kanilang mga buhay. At sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, gumamit ka, Ama, ng mga tao, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makapakinig at mahatiran ng mga salita mo at makaranas din, Panginoon, ng salvation na nagmumula sa iyo, Lord God. Tanggapin ka nila at dadakilain at sasambahin at ikaw, Panginoon, ang magbabalik ng iyong mga pagpapala sa bawat isa sa kanila, Lord God. Salamat, Ama. Salamat ng marami. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen at amen.